hearts for each one of us. Do you hear it? Can you feel it rushing in? Open your heart, let the love flow out. Are you ready now? Let's shout. Nagsha-shopping ngayon and it's all free. Ayan. Diba? Sakto-sakto Christmas pa man din. So, this is a very good Christmas gift from I Am Worldwide. Thank you to our BODs. We love you. Grabe dito sa Louis Vuitton. Thank you, I Am Worldwide. Ang sarap ng libre. Thank you, I Am Worldwide. Grabe, sobrang saya kasi first time ko magkakaroon ng ganito kamahal na sapatos. So, sobrang thankful and grateful ako. Thank you so much, I Am Worldwide. Grabe yan, o! Ang buong buhay ko, first time magkakaroon ng ganito kamahal na sapatos. I am a senior citizen now, 61 years old. Pero, hindi pa huli ang lahat. Kailangan lang talaga magsumipag tayo. And thank you, I Am Worldwide. Thank you, BODs, Press AM, GM Ana, and BP Aika. Pag-isipan pa ako magiging part ka ng ganitong klaseng program. Sobrang first time na may magganitong karami, may libreng LV shoes! Ikaw yung mamimili ng gusto mo, ikaw kukuha ng size mo, ang maganda dito for free, 100%. Hindi ako mapaniwala na meron ako diba? Thank you, I Am Worldwide. Thank you, I Am Worldwide, sa binigay niyo opportunity sa aming mga normal na tao na maka-experience ng extraordinary. Thank you! Sa mga distributors na currently ginagawa na yung I Am Worldwide, huwag lang kayong titigil kasi kami kaka-I Am next namin. Hit ng incentive, talagang super worth it yon dahil ikaw din yung makikinabang ng incentive na makukuha mo. And at the same time, maraming ka rin may inspire na tao. Thank you, I Am Worldwide! Thank you, I Am Morning!
Sino po ang a-attend na first time lang sa ating training? Ngayon lang? Kahit yung mga... Ngayon lang ba, bro? First time? Second time? Pero ngayon lang sa training. Ayan, palakpakan naman natin yung mga first time, no? Kahit na yung iba, yung mga leader na, uma-attend pa rin ng training. So ako po si TJ, sa mga hindi po nakakilala sa akin, and ako po yung magdi-discuss sa inyo yung topic na ABC of Success. Okay? So, etong topic na to, matututunan natin dito kung paano ba mag-isip ang mga top earners. Okay? Ano ba yung belief na meron sila at ano ba yung kailangan na commitment mo para magtagumpay ka sa negosyong ito. And ang reason po kaya po natin ginagawa ang training kasi syempre po, madalas tayo ay may mga tanong na na-encounter, di ba? Tapos kapag kayo po ay nagbi-business sa IM, mahirap naman sumabak sa labas na hindi ka equip. Agree ba kayo doon? Ayan. So, kaya po kailangan po natin ng training. Kasi minsan nangyayari, no, nababaliwala ang training. Bakit pa ako magte-training? Mag-i-invite lang dyan. Bakit pa ako magte-training? Magbebenta-benta lang dyan. Marunong na ako magbenta, di ba? Pero alam nyo po, ibahin nyo po ang IM worldwide. Kasi it's a revolutionary, no, sa industry po natin. Ang ganda po ng ginagawa ng company natin. So kaya kailangan mag-plug in ka talaga sa sistema ng IM worldwide. So ako po with regards to this topic, ako naalala ko, dati marami akong limiting beliefs. Baka po meron dito katulad ko rin. Yung tipong feeling mo, hindi mo kayang magtagumpay kasi hindi ka magaling magsalita. Meron bang ganun dito? Kasi ako, ganun ako dati. Ngayon po, marunong na ako. No? Pero nung bago po ako, hindi ako ganito. Okay? Kaya katulad po ng mga mentors nyo, dati rin silang mga hindi marunong. So nung ako bago din, yan din ang parang doubt ko dati. Siguro kaya sila kumikita kasi magaling sila magsalita. Siguro kaya sila kumikita, marami silang kakilala. Nakaka-relate ba kayo, no? Ako kasi, wala akong masyadong kakilala di ba? So, marami tayong limiting belief. But, through attending training, dun ko na-develop po yung belief ko. So, that's why ini-encourage namin, kahit matagal na po kayo sa ganitong industry, you still need to attend. Kasi, one idea can change your business. Tsaka ang dinidevelop mo kasi dito, hindi po yung ibang tao lang. Ang dinidevelop mo dito, ikaw. And also, this is a copy business. Gagayahin po kayo ng mga tao nyo. Okay? Or ng mga business partners nyo po. Okay? So, start na po tayo. Ito po yung topic natin, ABC of Success. Ayan. So, before tayo dumako dun sa i-discuss ko sa inyo, konting encouragement po with regards sa topic na attitude, no? Alam nyo ba, kung kilala nyo po si Myra po ay isa sa mga dealers natin sa Israel. So alam nyo naman ang nangyayari po ngayon doon, no? Medyo may tension, di ba? Medyo matindi nga, no? Sabi ko sa kanya, paano mo nagagawa ang business? Mentor, minsan po mayroon pong alarm, kailangan naming magtago, sasabihin ko doon sa prospect ko na stop muna, break muna. So, kasi may nagwo-work siya doon. Sabi ko, paano mo nagagawa yung business kung nagwo-work ka? Pagkatulog po yung inaalagaan ko, doon ko po nagagawa yung business. Paano pag gising na siya? Matutulog ka na. Hindi po, gising din ako. Pero alam mo yon, this is one of the best attitude, no, na nag-IM, no. Talagang sabi niya talagang minamaximize niya, no. Natutulog pa rin naman daw siya pero talagang gusto niya maging successful kaya po ginagawa niya yung IM. So nasa Israel po yan hanggang ngayon, no. Ngayon car achiever na. Palakpakan naman natin. Tapos may rank na rin po siya, no. So, bakit nga ba nagfe-fail yung mga tao, no, sa IM worldwide? Bakit may mga tao na, kung titignan mo, minsan may valid reason sila not to win, pero nagtatagumpay pa rin sila? Kasi kung medyo may gera, pwede mong sabihin sa mentor mo yun, di ba? Mentor, saka na ako hahataw pag wala ng gera. Di ba? Maraming reason, no? Pero
si Myra, despite my challenge, di ba? Isipin nyo, nagagawa niya pa rin. So, bakit ba nagfe-fail ang isang dealer sa IM Worldwide? Okay, number one, they do not attend events. Ayan, ha? They do not attend training. May kakilala ba kayong ganyan? Ay, alam ko na yan. Ba't pa ako a-attend? Galing na ako sa ibang direct selling. Galing din ako sa ibang company. Alam ko na yan. Di ba? So, yan nga yung kalat na sakit, no? Yung acne na tinatawag po, di ba? So, bakit sila nagfe-fail? Also, they're not open sa correction. Wala silang focus. Yan po ang nangyayari. Kaya, ito pong mga i-discuss ko, pwede ba akong bumusina sa inyo? Can I be honest, no? May mga time minsan, kahit ako rin, no, sa mga i-discuss ko, lahat po tayo may mararamdaman mamaya. Okay? So, they lack focus. They are dependent distributor. Hindi sila mabubuhay pag wala ang mentor nila. Okay? Dependent sila sa mentor nila. Naalala ko dati, meron ako isang leader. Sabi niya, mentor, kailan ka free? Sabi ko, medyo na full yung sked natin. Next month pa ako available. O sige, next month na rin ako mag-i-invite. Sabi ko, power ka. O, diba? Dependent, no? They do not have a goal. Yeah, wala silang target, no? And maliit sila mag-isip, no? Ang tingin nila sa ganitong business ay small time lang. No, ibig sabihin, ito ay ginagawa lang ng mga taong walang magawa or walang mapagkakitaan. Yan. So, ito yung mga reason, no, bakit po nagfe-fail ang isang tao. Ayan, ito, mamaya dadaanan din natin to. They always make excuses. Ayan. So, yan po yung mga reason, no, bakit po ang tao nagfe-fail. Alam nyo po, pwede bang magkwento? Ayan. Etong kwento na to, yung pangalan nilang dalawa, hindi masyado nagagamit. Okay? Ang pangalan nila, si Pedro, tsaka si Juan. Ayan. Okay? Hindi to masyado gamit na gamit, no? Si Pedro at si Juan ay nagtatrabaho bilang tagaputol ng puno. No? And then, ano ba sa English yun? Yung tagaputol ng puno? Loggers ba yan, no? Oo, basta taga-putol sila ng puno eh. And nagtataka po itong kanilang manager kasi po si Pedro ay nakakaputol ng 20 na trees sa isang araw. Halimbawa naman, si Juan naman ay nakaka-40. So, sabi ng manager nila, pakiimbestigahan nga yung etong si Juan. Bakit pag natatapos ang isang araw, ang dami niyang napuputol na puno. So, nung inimbestigahan po nila, tinitignan nila, sabay naman nagta-time in. 8 a.m., magta-time in silang dalawa. Tapos, pag time in, eto pong si Juan, ang ginagawa niya, lumalayo siya sa gilid. Tapos, nakaupo lang siya dun. Tapos, after 1 hour, saka lang mag-i-start magtrabaho. Pero etong si Pedro, pag time in ng 8 a.m., hala, hataw agad, kinukuha agad yung axe niya. Tapos hampas agad ng hampas. Ganun agad. Masipag eh, di ba? Pagdating ng tanghali, break time. Tama? Pagdating ng break time, kakain sila 1 hour. Tapos pagdating ng tapos kumain ni Pedro, alam mo ginagawa? Kinukuha agad yung axe niya. Sabay hataw ulit. Ganon. Masipag eh. May sounds pa eh, no? So, ngayon, eto pong si Juan, pagdating ng alauna, pumupunta na naman sa sulok. Tapos, nakaupo. 1 oras na naman. Pagkatapos umupo ng 1 oras, habang nakatalikod, saka lang magsisimula. So, 2 p.m. Pagdating ng 5 p.m., nung binibilang nila araw-araw, laging si Juan nakaka-40. Tapos itong si Pedro, 20 lang. So yung manager nila, sabi, anong meron dito? Anong meron kay Juan na wala kay Pedro? Sabi ganon. So naku-curious talaga sila. So ang ginawa nila, kinausap nila si Juan. Sabi, Juan, ano sekreto mo? Bakit yung productivity mo doble kay Pedro?
Ano bang ginagawa mo? Nakikita ka namin. Umuupo ka lang doon sa isang gilid. Bago ka magsimula, ang tagal mo pa nakaupo. Pero ikaw pa yung productive. Ano sikreto mo? Alam mo, sabi ni Juan sa kanila, ay, sir, hindi po ako nagre-relax doon. Pag umuupo kasi ako doon, hinahasa ko yung axe ko for 1 hour bago po ako magsimula. Sabihin nyo nga, kaya pala, kada hampas ni Juan, ang bilis niya mapatumba yung mga puno. Kasi ang talas pala nung axe niya. Diba? Ito pa lang si Pedro, hampas ng hampas kahit mapurol na. Hindi na pala effective. Para sa negosyo natin, ngayon hindi kayo nag-i-invite. Parang feeling mo, sayang oras mo. Pero ang totoo, ang hinahasa mo dito, yung utak mo, yung sarili mo. Para paglabas mo, mas effective ka? Yes. Totoo po yun. Kaya po, ang training ay napaka-importante. May natutunan ba dito? Ayun pala yun, no? Alam niyo po, the last time, no, na I believe, no, may naging topic dito na YIM. Is that kahapon or nung Monday? No? Kahapon, no? Minsan po, di ba, tinuturo natin, kailangan maganda ang pag-iisip mo, di ba? Tama ang mindset mo, tama ang belief mo, tama ang commitment mo. Pero ang ganda po ng topic kahapon kasi it's about YIM worldwide. Kahit lahat po tama sa inyo, maganda ugali mo, talagang committed ka, on fire ka, pero pag nasa maling company ka, baliwala lahat yan. Kahit anong galing mo pa. Correct? Kaya ang ganda po ng IM Worldwide kasi yung mga founders po natin na meron silang vision sa industry natin kung paano i-improve. And one of that is yung pinauso nating one account policy. Na-discover po ng mga founders natin na ang pag-network, mahirap talaga siya kapag multiple. Kasi kailangan mong lagyan lahat eh. Di ba? Kasi sa iba pwede ka bumili ng 7, bumili ka ng 15. Nasusundan niyo po ba? So, marami kang lalagyan pag hihiwa-hiwalayin mo yung mga downlines mo. So, dito, ang ginawa ng company natin, isa lang sa left, isa sa right. Okay? So, ibig sabihin, nagiging madali ang pagbibusiness. Number 2, nilagyan siya ng bonus. Ano ibig sabihin ng bonus na yon? Na kapag naka-4 ka, ito tayo rin na nagpauso nito. Pag nakabenta ka ng 4, 5, no? May mga bonus ka matatanggap. Minsan 40,000, minsan 200,000. Malaking tulong ba yon? Para at least, no, makagalaw ka ng todo. Sino po yung nagka-bonus na rin? Taas nga yung naka-receive na. Sino yung maraming beses na? Ayan. So maraming beses na nagbo-bonus, no? Tapos yung pangatlo na I believe isa rin sa pinaka-powerful na ginawa ng company natin, yung incentive. Opo. Kasi normally po sa industry natin, ang mga tao bumibili ng gusto natin. Sasakyan, bahay. Kaya lang minsan, hulugan, no, ang nangyayari, nahahatak. So ang ginawa po ni IM Worldwide, ginawa siyang incentive. Para yung kotse at bahay mo, IM Worldwide na ang magbibigay sa iyo. Palakpakan niya naman. Galing, no? So, yan po, no, ang vision ng mga founders natin na nakita nila na pwedeng i-improve po sa industry natin. Okay. So, pero syempre, we all know, no, na nasa tamang company ka na, no? Kasi yung product pa lang, kasi normally po, no, alam nyo, para ma-distinguish mo talaga na, uy, ang ganda talaga ng company namin. Ibig sabihin yung product ginagamit. Alam nyo po ba 90% ng member user? Alam nyo ba yon? Ang dami po nating mga dealers na hindi ginagawa yung business, ang ginagawa lang nila, user lang sila. Okay? So, ibig sabihin, yung product natin, nabibenta talaga. Hindi tayo na nag-aalok lang ng opportunity na, huy, kikita ka. Hindi po siya ganon. Ang IM Worldwide, hindi po ganon. We have the best product in the world na hindi ka mahihiyang mag-alok. Agree ba kayo? Yes, nakaka-proud kaya pag may dala kang barley, di ba? Parang kahit barilin ka, hindi ka tatablan, di ba? Ganon, no? So, ang sarap. Pero ngayon, dahil nandito tayo sa topic natin,
na ABC of success, ito po yung i-discuss ko. Number 1, kapag kayo na po ay nasa I Am Worldwide na, ang unang-unang babaguhin niyo po is to change the way you think. Babaguhin mo na yung dating way of thinking mo. Ano ba mangyayari kapag hindi ka nagbago? Hindi mo binago yung Hindi mo binago yung pag-iisip mo. What will happen? Sa tingin nyo lang. Walang improvement. Agree kayo doon, no? Alam nyo, naalala ko nung pinapanood ko yung documentary about Kobe Bryant, mga ganon. Alam mo ba, na nung time na nagpapaturo pala siya kay Michael Jordan, hindi siya nagpaturo ng yung paano mag-dribble, paano mag-shoot. Alam nyo ba yon? Alam nyo kung ano pinaturo niya? Paano ka mag-isip? Bakit ganyan ka mag-isip? Anong mindset ang meron ka? Yun ang pinaturo niya. Kaya nga, di ba, meron si Kobe Bryant, meron siyang Mamba mentality. It's a different mentality. Pag tumungtong siya sa ring, iba na siya. Hindi na siya yung kilala mong Kobe Bryant. Nagiging leon siya. Kailangan maging ganun din tayo. Pag tungtong mo sa office, iba ka na. Okay ba yon? Oo, kalimutan mo na muna yung mga utang mo, iwan mo sa labas kay Kuya Guard. Huwag ka mag-alala, pwede mo naman balikan eh. Mamaya, balikan mo. Walang kukuha nun, sa'yo lang yung utang mo. Ha? So, you need to change the way you think. Okay? So, ano yung mga kailangan natin baguhin? Ayan. Number 1 is to change, or tanggalin yung tinatawag na limiting beliefs. Sir, hindi kasi ako magaling. Di ba may mga ganong mindset? Alam niyo po ba na 80% ng success, it's psychology. Or it's the way you think. 20% lang skills. Alam niyo ba yon? Kaya nga good news sa mga nagsasabi na hindi kasi ako magaling magsalita. Don't worry. Kasi 80% ng success, it's not about salita. It's not about connection. It's the way you think. Okay? So, minsan kasi sinasabi natin, Sir, wala kasi ako masyadong kakilala. O kaya naman, ito, marami nang gumamit nito. Sir, wala po kasi ako masyadong pera. Kaya po hindi ako nakakahataw eh. Wala ako masyadong pera. Wala po akong punta sa office. Tama? Nung bago po kami sa ganitong business, Brother Carl, nung bago kami, tinitraining kami ni Press AM. And hindi ko makakalimutan yung sinabi sa akin. Parang ganito din, medyo onti lang kami nun. Sabi sa amin ni Press AM, TJ, pag gusto, may paraan. Everyday training, paulit-ulit. Pumasok sa isip ko yun, sa puso ko, sa kidney ko, lahat. Alam mo yung mga ganon? There was this one time, kasi ina-apply ko talaga eh. Alam nyo, nung nag-start din po ako, nakaranas na kayo wala kayong pera. Di ba? Aminin nyo, ha? Pag nag-start ka, medyo minsan nasa-short sa budget, di ba? So, meron akong prospect nag-text sa akin. Sabi niya, nandito ako sa office nyo. Nasaan ka? Sabi ko, power. Nag-text nandun na. Nangyayari ba sa inyong ganon? Yung biglaan nandito na. So sabi ko, patay. Bakit? Nung araw na yun, 0 talaga. So, sabi ko, hindi! Pag gusto, may paraan. Di ba? So, ang ginawa ko, kinapa ko yung ilalim ng sofa. Di ba may dyan, pagka, tawag doon, yung nagbe-bless ng bahay? Di ba, naghahagi sa mga barya? Di ba? Minsan may mga barya doon, di ba? Kinapa ko. Wala talaga. Naalala ko, paghila ko ng kamay ko, itim eh. Naranasan nyo na yan, no? Ang itim. Sabi ko, that's it. At least gumawa ko ng paraan, in-apply ko, wala talaga. Bahala na kung masulot yung prospect ko dun. Tapos may bumulong sa isip ko, TJ, pag gusto, may paraan. Sabi ko, apply. Asan ka? May naiisip ako pero nahihiya ako. Pero sige! Kinatok ko yung kapitbahay namin. Yung alam mo yung naranasan nyo ng kailangan mo ng tulong, alam mo may tutulong sa'yo. Yung kahit papano, no?
Nung araw na yun, yung tutulong sa akin, wala. So, umuwi ako ng bahay, ganun ulit. Sabi ko, that's it. At least nakadalawa na akong try, wala talaga. So, upo ako sa sofa. Pag upo ko, ganyan lang ako. May bumulong na naman. TJ, pag gusto, may paraan. Alam mo, meron ako nasa isip, pero hindi ko kaya gawin to, sabi ko. Alam ko whatever it takes, pero huwag naman to. May naisip ako, isasakay ako ng jeep na wala akong pamasahe. Pero sabi ko, hindi ko pa na-try ito. Sabi ko, hindi ko pa na-try. Pag gusto, may paraan. Alam mo, ginawa ko? Sumakay ako ng jeep na wala akong pamasahe. Isipin mo yun. Ang matindi, ang biyahe 20 minutes. Nag-iisip ako ng script. Alam nyo, nasakyan ko kasi, tanghali kasi. Alam nyo, pag tanghali, yun yung araw na wala masyadong sumasakay. Yung oras, di ba? So, nag-isip ako ng script. Paano ko sasabihin sa driver? Siyempre, alam naman, alam, pagka bumaba ka, hindi ka bayad, ikaw lang mag-isip. Tama? So, sinabi ko lang sa kanya, as it is, sabi ko, kuya, pasensya na talagang, ganyan. Wala po akong pamasahe. Pabayaran na lang kita pag nasakyan kita ulit. Ganon. Hindi siya nagsalita. Tinignan lang niya ako. Tapos dire-diretso lang. So, ang biyahe 20 minutes. This is the worst day of my life. Wala iba sumakay. Ako lang. Sabi ko, joke ba to? Pero, alam mo yung, medyo naiyarin ako, pero at the same time, I'm proud kasi, alam mo yung, whatever it takes. Di ba? Whatever it takes. So, limiting belief kailangan tanggalin natin. No? Change the way you think. Lagi mong iisipin na kung kaya nila, kaya ko rin. Kasi minsan di na natin kailangan ng negative na tao eh. Tayo na mismo negative. Nangyayari sa inyo yun? Yung ikaw na mismo, dinadown mo yung sarili mo. Okay? So, stop being negative. Ayan, ha? So, ito yung mga babaguhin mo na. Di ba? Minsan kasi sabi mo, sige, lalabas ako, mamamrospect ako. Ay, kaso, baka mamaya, i-reject lang ako. Ikaw na yung negative. Ay, si tita, prospect to. Ay, mayaman na to eh. Tapos magtataka ka, nakita mo sa office. Nangyari na sa inyo yan? Nakita mo, ay, prospect ko yan, mentor, prospect ko yan. Nag-jade pa, nakakainis. Tama? Alam niyo po, ang labanan sa negosyo natin, lakas ng loob. Pakisabi nga po sa katabi mo, sabihin niyo po, lakasan mo loob mo. Huwag kayong matakot ma-reject. Di ba? Okay lang kung ayaw, di ba? Importante, inalok mo. Ang pinakamasakit kasi dyan, pag nakita mo dito, maganda ba ang I am? It's not about you. It's about I am worldwide. Huwag mo isipin yung ang tao sasali dahil sa'yo. Ang tao po sumasali din dahil sa ganda ng product at sa ganda ng company. Ganun po siya. Messenger lang po tayo. Naranasan nyo na nung araw, di ba dati uso yung, oy, Alim Pasing, may sulat ka! Naalala nyo yun? Na-imagine nyo ba yung messenger, siya mismo yung, alam mo, feeling niya siya yung importante. Alim Pasing, ako ang nagdala ng message mo. Tinan mo yung suot ko. Ano importante? Yung message o yung messenger? Yung message. Sabi ni Alim Pasing, wala akong pakialam sa'yo. Ano sabi ng nanay ko? Di ba? So, ganun din tayo. I am worldwide. Ang ibida mo, wag ikaw. Di ba? Kasi lalo na kapag hindi ka pa kabida-bida. Gets niyo yan? Kasi pagkabago ka pa lang, wala ka pa results eh. Okay? Number 3, ayan ha. Be willing to change. Ayan. Babaguhin po kayo ng I am worldwide. Ready ba kayo magbago? Opo, mag-iiba po kayo dito. Marami sa inyo dating negative thinker, ngayon, iba ka na. Dati kang mabilis sumuko, ngayon, iba ka na. Dati kang mabilis masaktan, ngayon, Batman ka na. Batot manhid. Di ba? Hindi ka na basta tinatablan. So, nagiging strong ka na.
Nag-iiba ka na. Dati hindi ka marunong magsalita. Ngayon, ang galing-galing mo na. Kailangan ka nga awatin eh. Minsan, hindi ka tumitigil. Di ba? Stop blaming others. So, ano ibig sabihin yan? Kapag ikaw ay member na ng IM Worldwide, ito ang isa sa mga babaguhin mo sa'yo. Hindi ka na nagbe-blame. So, example ng mga blame. Hindi ako chumicheke ng malaki, mentor. Bakit? Kasi itong mentor ko eh. Hindi ako nilalagyan. Walang nilalagay sa akin yan. Di ba? O kaya naman, yung iba, ang biniblame naman, yung downline naman. Mentor, wala pa rin akong kotse. Bakit? Tatamad kasi ng downline ko. Naiinis ka pa eh. Di ba? You keep on blaming. Yung CR kasi minsan sira. Lahat na, sinisi mo na. So, pasabi sa katabi, sa kaliwa naman, sabi mo, partner, huwag ka manisi. Lahat sinisisi mo eh. Di ba? So, stop blaming. Kasi ang success mo nakadepende sa'yo. Hindi po yan nakadepende sa ibang tao. Bonus lang ang mentor mo. Okay? Bonus lang din ang leader mo. Pero yung success mo, hindi nakadepende sa leader mo. Nakadepende yan sa'yo. Hindi kasi gumagalaw yung leader ko. Ibig ba sabihin nun, hindi ka na magtatagumpay porket hindi sila gumalaw? Ganun ba dapat yon? Na porket hindi gumalaw yung leader mo, ayaw mo na rin? Porket, example lang to ang dami kasing negative sa bahay. Di po ako sinusuportahan. So, ibig sabihin, pag may mga taong hindi naniniwala sa'yo, kailangan mo na rin mag-give up. Ganun ba yon para magtagumpay? Majority nga ng mga taong nagtagumpay, ang daming hindi naniwala sa kanila nung simula eh. Kahit nga si Manny Pacquiao, there was a time na tinatawanan ng lahat eh. Di ba? Naalala niyo yung time na kapag si Manny nanalo, tapos i-interviewin? Naalala niyo yun? Pinapatay mo na. Patay mo na, patay mo na. At least panalo. Di ba? Ayan, pride, it's also, rin po, it's also na kailangan natin baguhin. Kung sino po kayo sa labas po yun. Huwag nyo dadalhin sa IM. Diba? Ano ako? Engineer ako. Doktor ako. Diba? Bakit ako makikinig dyan sa mga yan? Mas mataas ang posisyon ko dyan. Mas mayaman ako dyan. Diba? Ito po yung kailangan nating ibaba. No? And also, yan, ito pa, sakit din to. Galing ako sa ibang company. Di ba? Yung mga ganyan, alam ko na yan. So, parang feeling mo, ang IM Worldwide, kaparehas yung salihan mo. Di ba po? O kaya naman, top earner kasi ako sa iba. Sumali ako dito, hindi ko na kailangan atinan yan, alam ko na. Naku, dyan ka magkakamali. Dyan ka magkakamali. Kasi iba po ang IM Worldwide, iba po ang culture dito. So, di ba, minsan meron tayong belief na pag magaling ako lang lahat gagawa. Sa IM Worldwide po, we believe in collaboration rather than competition. Kaya nga ang mga top mentors dito, tulungan eh. Yan po yung pinapasa natin. Pag may top mentors, may ma-crossline ka dito, try mo invite sa team mo, papayag. Di ba? Bakit ganun? Kasi we believe na kung gusto mong palaki ng business mo sa IM, hindi mo kailangan gawin mag-isa. Kailangan lahat tayo nagtutulong-tulong. Okay ba yon? Pasabi nga sa katabi mo, partner, tumulong ka sa iba. Sabi po ni Zig Ziglar, if you help people get what they want, you will also get what you want. Mas madali po magtagumpay pag tumutulong tayo sa iba. Rather than yung sarili mo lang iniisip mo. Okay? Ayan. So, ano pa yung mga kailangan natin baguhin? Ayan, master your emotion. Ayan. Ito, medyo challenging to, Sa totoo lang po. Kasi may mga time na maiinis ka. Minsan nga, pati sa sarili mo, maiinis ka na rin eh. Tama? Minsan sasabihin ka na, sasali na ako. Di ba? Tapos kinabukasan, di mo na makontak. Di ba po may mga ganyan? Jade ako, Jade. Ayun pala, scammer. Mag-ingat kayo Baka mamaya, asang-asa ka. Mag-jade po ako, kulang lang ng 10K. Pwede po ba padalahan niyo ako ng 10K? Ikaw naman, excited ka.
Oh, padala ka ngayon, ayun, scam ka na. Ang daming klase niyan. Minsan, luluwas po kami, may dala kaming Jade package. Magpe-pay-in po kami 5. Kaso kinapos lang yung isang leader namin, ayaw namin bawasan yung ganyan-ganyan. Pwede po ba pang plane ticket? Kahit sagutin nyo lang isa, ako na sa 4. Ikaw ngayon, padala ka ngayon. Pag padala mo, na-scam ka na. Ingat po tayo. Okay lang ba yun? Pati sa mga nanonood online. Ha? Okay? So, master your emotion. Minsan may mga leader kayo na, alam mo yun, minsan maiinis ka na rin. Di ba? Nangyari na ba sa inyo may leader kayo, minsan pasaway? No? Feeling mo, hindi sumusunod sa'yo. Pero aminan, minsan tayo rin pasaway. No? Aminan, no? Kaya dapat po, you need to master your emotion. Wag niyong lapati mga members. Yung iba kasi inaaway. Kala mo kung sino ka, papatulang kita. Ayan. Wala ka ng leader. Ubus na, inaway mo lahat. Di ba? Lalo na yung bulong-bulungan. Yan, usong-uso yan. Halimbawa, may problem ako kay Kuya Gilbert. No? Tapos, kagrupo ko si Carl. Tapos, nagkita kami dito sa office ni Carl. Sasabihin ko kay Carl, Carl, usap tayo. Alam mo ba si Gilbert? Tama? So, ngayon naman, ngayon ang mangyayari, minsan si Carl sasakay doon. Ganun ba? Kaya pala. Di ba? So, ano nangyayari ngayon? Saan tayo nakafocus? Saan? Saan nakafocus? Sa negative. May production pag ganon? Yayaman? Ingat tayo doon. Ingat tayo doon, no? Kasi hindi nakaka-asenso yun eh. Alam nyo ba ang number 1 cause ng downfall ng isang team? Chismis. Tahimik ka, tahimik! Alam nyo ba pag may tinatamaan, tahimik? Alam nyo ba yun? Okay. So, anong dapat gawin, Mentor TJ? Anong kailangan gawin? Pag may challenge, di ba? May problem ako sa isang tao, ang dapat gagawin mo doon, sasabihin ni Carl, ay, Meds, may may concern ka kay Gilbert. Saglit Kuya Gilbert, halika. Tapos pagdating ni Kuya Gilbert, bakit? Si mentor may sinasabi. Ano nga ba yun? Di ba? Kasi pag may ka sa isang tao, mas maganda diretsoy mo na siya. Huwag ka na magkalat ng negativity. Diba? Okay? So, I hope may natututunan tayo. Master your emotion. No? Kailangan, alam niyo po, ang I Am Worldwide, babait kayo dito. Nararamdaman niyo ba yon? Babait po kayo. Wala kayong choice. Kasi kapag hindi ka naging better version ng sarili mo, hindi lalaki grupo mo. Ganun po yun. The more na umaangat ka, the more dapat mas maging humble ka. Example si Mentor May, di ba? Kung tutuusin, di ba? Pwede namang si Mentor May. Ako, ako. Di ba? Grabe yung mga kotse ko, yung bahay ko, di ba? Pero pag na-meet mo si Mentor May, hindi mo nga alam, katabi mo eh. Wala kang mararamdaman na kahit anong yabang eh. Yun yung mga dapat tularan. Kasi ang taong nagmamataas, binababa yan. Ako, lahat ng kakilala kong mayabang, nasa baba na ngayon. Kaya mag-ingat po tayo maging mayabang na parang feeling mo, ikaw lang ang gumawa ng success mo. Kaya ka nagtagumpay dahil sa product ni I Am Worldwide. Kaya ka nagtagumpay kasi may grupo rin tumulong sa'yo. Inalaw din ni Lord yan. Tama ba? Okay, ayan. So next is yung tinatawag na Wita attitude. Ano ba yung mga kailangan natin baguhin sa pag-uugali natin? Ito, isa rin sa mahirap. Ang Wita is whatever it takes na pag-uugali. Ikaw ba yung tipo ng tao na whatever it takes para umasenso? Ganun ka ba? Yung tipong kahit na tinatamad ka, ginagawa mo pa rin. Meron man ganun doon? Meron ganun dito? No? Kailangan magkaroon ka ng Wita attitude. Whatever it takes, tanggalin mo alam nyo, ang sikreto dyan, matanggal mo yung emosyon mo eh. Dapat, ang professional kasi, hindi naka-base sa emotion. Alam mo yung, alam ba, sila Michael Jordan, sila LeBron, sila Kobe Bryant, Stephen Curry, a lot of times, wala rin sila sa mood mag-basketball. Wala rin sila sa mood mag-exercise. Pero ang professional,
they do it anyway. Pero yung mga amateur, sila yung mga tipo na, umulan na. Parang malamig, basa yung court. Tama? Sila yung mga hindi nagte-take action pag may situation. Nakabase sila sa emotion. Parang wala ko sa mood ngayon Parang hindi ko feel. Tama? Pero pag professional ka na, wita ka na, whatever it takes. Hindi ka na base sa emotion. Kahit wala ka sa mood, punta ka office. Kahit wala ka sa mood, prospecting ka. Kahit wala ka sa mood, chat ka dyan. Di ba? Ng mga bagong prospect. Bakit? Kasi professional ka. Kasabi nga sa katabi mo, be professional, partner. Yan. Kung may goal ka na, kakausap ako, naalala ko dati, sobrang baliw na baliw talaga kami. Sabi sa amin ni Press AM, dapat marami tayong kinakausap everyday. Alam mo nung bago pa lang sa ganitong business, 10 people a day ako. Offline to offline. Sa sobrang baliw na baliw po ako, gumigising ako ng 7 a.m., aalis ako ng bahay ng 8 a.m. Ito pa matindi, ako lang mag-isa. Di ba normally pag mamumrospect ka, uy, di ba kayong magkakasama kayo, hataw tayo? Saan? Tambay muna tayo, kopi-kopi muna. O, di ba? Ang sarap na may kasama. Pero nung time na yon, ako lang mag-isa. Wita ang tawag doon, whatever it takes. Kasi minsan, may mga kasama ka na, gigil ka, pero sila hindi gigil. Pag inantay mo yon, babagal ka. Correct? Oh, may makasamaan din ako nung time na yun. Kaya lang, parang naisip ko sayang yung oras. Di ba? Kailangan ngayon pa lang productive na ako. So, ang matindi doon, kasi nga, ano po ako, nung time na nag-start kasi ako, wala rin akong kakilala. I'm sure marami rin ditong gano'n. No? Yung hindi gano'n karaming kakilala mo, na-invite ko na, wala eh. Minsan nga, pati yung mga kamag-anak mo, hindi maniniwala, no? Yung medyo challenging eh. Pero, okay lang. So, ang ginagawa ko noon, nag-a-approach ako ng stranger. Ako lang mag-isa. Isipin mo yun, 8 a.m. Lalabas ako. Naalala ko nandiyan ako sa may Kalentong. Basta sakay lang ako ng sakay ng jeep. Marami tao dyan Sige, dyan ako. Grabe. Tapos, mamlayers ako, kakausap ako ng tao. Sometimes may mga activity na hindi ka naman gano'n nakapagpa-join, pero na-develop ka. Di ba? Nagkaroon ka ng whatever it takes attitude. Then, one day, magigising ka na lang pag develop ka na, train ka na. Kasi iba rin yung naranasan mo, hirap eh. Iba rin eh, may kwento ka eh. Alam nga naman, wala kang hirap na dinaanan. Tapos, sa Philippine Arena ka. Nagte-10 million ka aman, di ba? Nakahit ka ng Lamborghini na free car. To sabi ng host, paano nyo po nagawa? Anong sikreto nyo? Di ba? Pagkuha mo ng mic, hindi ko po alam eh. Lahat ng kinausap ko sumali. Di pa nga tapos, nagbayad na eh. Di ba? Ano yan? Himala. Walang ma-inspire sa'yo pag wala kang challenge na dinaanan. Maganda nga i-record nyo. Di ba? Oh. Record nyo lahat. Pinapaalis kayo sa bahay nyo, di ba? Di kayo nagbabayad, lumas kayo dyan. Oh. I-video mo, hello guys. Nilabas na yung damit namin. Di ba? Hindi kasi kami nakakabayad eh. Okay lang yan. Whatever it takes, sabi ni Mentor. Tama? Sakay ka ng jeep, mag-video ka. Kausapin mo yung tambutso ng jeep, di ba? Yung umaalog-alog pa yan, tapos ang itim, di ba? Sabi mo sa kanya, mamimiss kita. Bakit? Hindi ka habang buhay mag-jeep. Tama? Ngayon lang yan, namnamin mo yan. Di ba? Are you learning po ba? Are you learning? Ha? Okay. Number 2, belief. Ayan. Kailangan ma-develop natin yung ating paniniwala. Di ba? Saan? Sa ating ginagawa. So, I have a question. Saan nanggagaling ang paniniwala? Pwede po kayo sumagot Parang total onti lang naman tayo ngayon dito. Bakit ang isang tao naniniwala? Saan niya nakuha yun? Nino? Ng nanay, no? O, totoo yun, Minsan, di ba, ito on the negative side, minsan may mga tao ka narinig dati na naapektuhan ka. Di ba? Minsan, may nagsabi sa'yo na, pamilya nyo, wala namang ano yung pamilya nyo.
Tsaka, wala. Habang buhay na kayo maghihirap. Di ba may mga sinabi sa inyong ganyan? Tumanim sa'yo. Hanggang ngayon, naalala mo yun. Very clear pa rin, no? Yung pagkakasabi sa'yo. Yes, it's a belief. So you can believe in a negative side and you can also believe in the positive side. So ang paniniwala nanggagaling sa naririnig. Di ba? Nanggagaling yun sa naririnig. Kaya nga, lagi namin sinasabi, kahit may alam ka na, attend ka training. Iba pa rin kasi pag na-remind ka eh. Di ba? So ano nangyayari? Kapag ka ikaw ay laging uma-attend ng training, nadidevelop yung belief mo. Ang belief kasi is very, kumbaga parang kakaiba. Ang tao kasi, pag naniwala na, hindi na maaawat. At ang action mo, malaking factor po dyan, kaya ka uma-action dahil sa paniniwala mo. So I have a question. Kung ang belief mo, siguro, dahil yung lola ko mahirap, yung lolo ko mahirap, yung nanay ko mahirap din, ako mahirap din. Kung yun ang belief mo, ano sa tingin mo action mo? Ano sa tingin mo action mo? Kung gano'n ang belief mo. Di ba parang tiyatamad ka or alam mo yon, may duda. Kapag nakipag-usap ka, confident, hindi. Hindi. Yung belief mo, hindi kasi ako magaling mentor eh. Ang tanong, bakit ba gumagaling ang isang tao? Sa tingin nyo? Learning, experience, di ba? Minsan nga may nagsabi sa akin, Brother Carl, Sir, pag nag-IBP kayo, ang galing nyo, no? Sabi ko, malamang. Araw-araw ko ginagawa yun eh. Alam mo ba yon? Ang isang bagay, araw-araw mong gawin, gagaling ka. Kaya hindi ka magaling, hindi mo araw-araw ginagawa. Sino gusto gumaling sa prospecting? Gusto ko marami akong prospect. Mentor TJ, gusto ko marami akong prospect. Araw-araw ka dapat nagpo-prospecting. Araw-araw ka ba nagpo-prospecting? Araw-araw ka bang may ka-chat? Araw-araw ka ba may kausap sa telepono? Kasi kung araw-araw mo ginagawa yun, gagaling ka. Mentor, hindi ako magaling mag-closing. Sila magaling kasi mag-closing eh. The question, araw-araw ka ba nagko-closing? Sabi ng iba, yun lang. Kaya ka hindi magaling kasi hindi mo araw-araw ginagawa. Paano ka gagaling sa business kung hindi ka umattend ng training? Yung action nyo po, malaking factor dyan, galing sa belief. Kaya nga lagi namin sinasabi, kahit may alam ka na, attend ka ng training. Kasi baka alam mo lang pero hindi ka pa naniniwala eh. Pag tinanong mo, alam mo ba paano yumaman sa IM? Alam na alam ko yung just for you yan eh. Just for you, tsaka yung incentive eh. Oh. Ang tanong, naniniwala ka bang yayaman ka? Opo. Ata. Di ba? May ganun pa, di ba? Ata po. So, paano mo lalaman ng isang taong naniniwala? Sige po, pwede kayo sumagot. Paano mo nalalaman, ay, itong tao na to, naniniwala talaga to? Confident. No? Bakit siya confident? Saan galing yung confidence niya? Sa belief niya. Agree ba kayo kung isang tao may action, naniniwala siya? Kung naniniwala kang uulan, kukuha ka kaya ng payong? Magsusot ka kaya ng jacket? Kasi naniniwala ka, nakita mo, uulan eh. Yung paniniwala mo nanggaling sa nakita mo, sa kaalaman mo. Ay, cloudy ngayon na. Uulan. Kasi alam mo, di ba, na uulan. Kaya ka naniniwalang uulan. Kaya ka nag-take ng jacket, kaya ka kumuha ng umbrella. So, ang taong naniniwala, nakikita sa action. Naniniwala ka ba magkakakotse ka? Yes! Ayun! Kung naniniwala ka, ngayon pa lang, dapat may lisensya ka na. Oo, kuha ka na lisensya. Sabi ng nanay mo, anak, saan ka galing? Ma, kumuha ko lisensya. Bakit? Magkakakotse ako eh. Anak, kumain ka na. Nung time na nag-start kami, alam ko yung mga top leaders dito, alam nyo to. Nung start kami,
I remember sabi sa akin ni Press AM, TJ, may pupuntahan tayo, puntahan natin kotse mo. Sabi ko, ano po kotse ko? Basta, puntahan natin kotse mo. Tapos papunta namin doon. Kasi dati pangarap ko yung Genesis Coupe. Alam niyo yun? Tayo ka dyan, tayo ka dyan. Nagpa-compute kami. Tapos tayo ka dyan, gano'n. Di ba? Picture ka, ganyan. Okay. Pasok! Bagay na bagay sa'yo. Tira mo. Ganun pa si Pres eh. Pag naniniwala ka, pupunta ka sa kasa na kotse gusto mo, sa bahay, sa house and lot na gusto mo. Kausapin mo, mentor mo mamaya, pwede ba tayo pumunta sa bahay na gusto ko? Sa kotse. Pa-picture ka na! Sila mentor may dati nagpapapicture lang. Yung nakuha niyang bahay, mas maganda pa kung sa nagpapicture. Naniniwala ka ba talaga magkakabahay ka? Yes! Dapat ngayon pa lang. Naniniwala ka lalaki team mo? Yes! O ngayon pa lang, practice ka na mag-present. Ang problema, hanggang ngayon, hindi ka pa rin marunong. Men, ikaw muna. Baka hindi sumali. Pag ako baka hindi sumali, mente. Ikaw na lang kasi magaling ka. Naalala ko dati may ganun akong belief. Ayoko mag-present. Kasi feeling ko, pag ako hindi sasali. Aminin yung katabi mo, ganyan din. Kasi siyempre sa AM, sobrang galing. Tama ba? So feeling ko, pag nag-invite ako, sasali talaga sa kanya. Pag ako, malabo talaga. Naalala ko, sabi ko sa kanya, pre, applyin ko pa siya dati. Sabi ko, meron tayong kausap. Sige, alauna. Sige. Sabi ni pre, sige, okay. Thank you. Marunong na ako mag-present that time kasi tinitraining na ako. Pero hindi ko pa na-try. So, dumating na alauna. Sabi ko, sana si Pres? Sana si upline ko? Nawala. Wala pa rin. Tawag na ako. Papanik na ako. Naranasan nyo nung may prospect ka sa harap mo, tapos medyo big time, tapos wala upline mo. Naranasan nyo yun? Yung puso ko, boom, boom. Kasi, alam naman, pauwiin ko tong guest ko, di ba? Sabi ko, asan ka na? Ay, naku! Sabi ni Pres, ano kasi, baka hindi na ako makapunta. Baka pwedeng ikaw na lang. Total, naturuan na naman kita, di ba? Okay po. Alam mo, pagbaba ko, kinakabahan ako. Hindi ko alam paano haharapin yung prospect ko. Pero nag-present ako, matapos lang. Alam mo yung presentation na matapos lang, minadali mo lang. Pero after no, nakaramdam ako na, uy, kaya ko palang mag-present. Doon nagsimula yung lakas ng loob ko eh. Naranasan yun sa karaoke, pinakanta ka, tapos sabi mo, ayoko nga! Ang kulit naman eh! Isa lang! Wag na! Oh, yung number 38. Kabisado. Tapos ang binigay yung mic sa'yo, di ba? Ayaw mo na bitawan nung kumanta ka na, di ba? Sarap pala kumanta, di ba? Oh. Ganun po yan. Nag-audition ba kayo nung dance, nung Monday? Audition kayo. Di ba? Ayaw lang kasi mag-audition ni Kuya Gilbert kasi baka matabunan yung mga artista. Sabi ni Kuya Gilbert, baka mawalan ng karir eh. Huwag na lang paubaya na natin. Di ba? So yung paniniwala nang gagaling sa naririnig, natututunan mo. Pag alam mo aasenso ka, deep inside, yung action mo nag-iiba. Kaya dapat ngayon pa lang kung naniniwala ka, aralin mo mag-present, aralin mo mag-training. This is your business eh. Di ba po? So ang taong naniniwala, nakikita sa gawa. Amen, paano yan? Yung leader ko hindi gumagalaw. Ibig sabihin, hindi siya naniniwala. Sir, paano ko siya mapapaniwala? Kausapin mo. Mag-mentoring kayo, i-training mo, dali mo sa office, dali mo sa event. Alam mo, event, napakataas yan makita yung vision. Di ba? Di ba sa Bible nakalagay, without vision, people perish. Sabi nga ni Pres, pagka may bisyo, walang vision. Pagka merong vision, walang bisyo. Ganun yun. Naalala nyo sa lugar nyo, umaga pa lang, pare, inuman tayo ha! Diba? Sa lugar niya. Pag walang vision, ganun eh. 3 red doors lang tayo mamaya, ha? Umaga pa lang yun, ha? Walang vision, eh.
Di ba? So kaya kailangan, meron vision. Paano makikita yung vision? Gano'n ba kaganda IM Worldwide? Saan ba papunta ang IM Worldwide? Dalin mo sa event. Sino sa inyo tuwing umattend ka ng event na i-empower ka? Di ba yung parang grabe talaga yung IM, ang ganda talaga. Matagal na maganda. Paganda pa ng paganda ang IM, di ba? Okay, next, products. No? Saan ka maniniwala sa product natin? Paano maniwala sa product natin? Use, di ba? Give sample. Minsan may mabibigyan kayo, nangyari na sa inyo yung kahit ikaw mismo hindi ka makapaniwala sa naging effect sa kanya. Nangyari na sa inyo yon. May customer ka na umiinom ng barley, tapos parang nag-testimony sa'yo, tapos ikaw, ha? Hindi nga. Ako, ilang beses nangyari sa akin yan eh. Parang, ang galing talaga ng barley. So use the product, of course, doon kasi manggagaling yung belief mo eh. Kaya nga sa lahat ng mga bagong dealers, ma'am, ang gawin nyo, use the product, obserbahan nyo yung sarili nyo within 24 hours, within a week, pakiramdaman nyo. Kung may maramdaman kayo na nag-improve sa health nyo, share it. Share it. Testimony, sell. Kaya pag may bago nag-join sa'yo, make sure bantayan mo siya, inumin mo yung product for 1 month, tapos balikan mo kung ano effect sa'yo. Kasi, pag yan nagkaroon ng testimony, nako, lahat ng friends niyan, magiging market mo. Hindi, alam nyo po, hindi po tayo, eto na, hindi tayo kaparehas ng ibang company na we're just selling opportunity. IM Worldwide is a product-based company. Hindi po tayo recruitment-based company. Kaya nga 90% ng member natin user eh. People are joining because of the product. Di ba okay yung gano'n, no? Hindi tayo nakarely sa mga ano lang, kumbaga sa mga recruit lang. Okay? Belief, saan? Sa company. Ayan. So, ano bang meron sa company natin? Talagang nakikita nyo naman. Nakaka-proud kayo maging member ng IM. Totoo. Nakaka-proud. Iba-iba yung pakiramdam. Alam nyo ba habang tumatagal ka sa IM, lalo kang mababaliw? Alam nyo ba yon? Lalo mong magugustuhan. Lalo kang mai-inspire. Ganon po yun. Saan ka nakita ng business na walang rent, wala ka rin taong papasweldohin? Tapos maliit ang puhunan. Tapos less stress. No? May konting stress din siguro pag nagbe-build ka ng team, no? May pagod din. Hindi natin sinasabi na pag nag-IM ka, wala kang gagawin, yayaman ka, hindi po. Actually, mahirap din to. Hindi naman natin sinasabi ang IM, pag nag-IM kayo, madali lahat dito. Hindi po. Mahirap din. Pero, pag nag-abroad po kayo, mahirap din. Di ba? Pag nag-work ka dito, mahirap din. Pag wala kang work, tambay ka, mahirap din. Mas maganda na po yung naghihirap ka sa isang bagay na pwede ka umasenso. Di ba po? Pero bakit siya comparing sa lahat ng mahirap, ito yung pinakamadali? Kasi may taong tumutulong sa'yo. May nakausap ako negosyante, sabi niya, alam mo, ang swerte nyo sa business nyo, no? Bakit? Kasi, although, ako kasi, sa negosyo ko, ako lang mag-isa eh. Wala ako nakakasama, wala rin ako nakausap. Pag may problema ako, akin lang lahat yun. Hindi ko pwede sabihin sa tao ko. Di ba? Hindi ko rin ini-expect na yung tao ko humataw ng todo sa work niya kasi nga, hindi niya naman to business eh. So dahil business ko to, yung hataw ko, todo, kasi akin to eh. Nakuha niya yan. So, pagkita, may sweldo sila, pag lugi, ako lang lugi malaki. Ganon, di ba? Sabi niya, yung business niyo, ang ganda kasi minsan nagta-travel kayo, nakikita ko, ang saya. Di ba? Kasi hindi po lahat ng negosyo madaling i-operate. Maraming business na pwede ka ma-stress, pwede ka magkasakit. I have a lot of friends na high blood ngayon, pero kumikita na malaki. Alam niyo ba yun? Yung tipong may pera ka nga, pero yung health mo, pababa. Tama? So sa IM, lalo na mga hindi pa nakapag-operate ng business, mahirap kayo, aasikasin mo pa yung warehouse, aasikasin mo pa yung marketing, yung brand. Naku po, kung alam nyo lang gaano kahirap yan. Dito wala ka nang iisipin dyan. Company na po ang bahala dyan. Palakpakan po natin yung IM Worldwide.
Grabe, napaka-bless talaga natin. And of course, saan ka pa maniniwala? Kay Lord na dinala ka dito. Minsan kasi, meron tayong feeling mo yung success mo, ikaw lang gagawa. Nangyari sa inyo yan? Parang feeling mo, Lord, Mentor TJ, kasi hindi man ako magaling. Feeling mo hindi ka kaya gawin ni Lord maging magaling? Wala kasi ako masyadong connection. Feeling mo hindi ka kaya bigyan ni Lord ng connection? Gets niyo yan? Hindi po aksidente na nandito kayo. Diba? Dinala ka dito para umasenso ka rin dito. Hindi para mainggit lang sa mga nagkakaresulta dito. Para sa'yo din to. Diba? What else? Basta simula lang ngayon, huwag natin ilagay yung success mo sa galing mo lang. Dati kasi meron din akong ganyan syndrome eh. Yung parang feeling ko, kailangan magaling ako para yumaman ako. Pero alam mo, this time, si Lord lang yung magaling. Amen? Totoo po yun. Totoo yun. Kasi apart from Him, wala ka talaga magawa. Yun talaga yung totoo eh. Sarap sana sabihin, hindi, kaya mo mag-isa. Kahit wala si Lord, kaya mo yan. Sarap sabihin ganun, no? Pero hindi totoo eh. Pag wala si Lord, yari ka. May pera ka nga, ang gulo ng buhay mo. Di ba? What else? Saan ka pa maniniwala? Sa sarili mo. Huwag mong mamalitin yung sarili mo. Huwag mo i-down yung sarili mo. Okay lang ba yan? Simula ngayon. Huwag mo isipin na wala ka experience sa ganitong business, kaya mababa yung tingin mo sa sarili mo. Mas mayaman sa'yo yung kausap mo. Man, naalala ko dati may ganun. Man, kinakabahan yung member ko, yung downline ko. Man, bakit? Ano nangyari sa'yo? Sabi niya, meron ako prospect, ang yaman. Bakit? Ano nangyari? May-ari ng ospital. Ganun pa siya, may pay-pay-pay. Kausapin mo ang galing mag-English, ang kotse 7. Lahat sinabi, gano'ng kayaman. Sabi ko, kinakabahan na rin ako. Ikaw na lang. Binild up yung guest, di ba? Ngayon kung mas mayaman siya, di naman niya alam yung IM eh. Siya ka madalas sa mayaman, hindi naman nang mamata sa'yo eh. Yung totoong mayaman, hindi ganun. So huwag mo ibaba yung sarili mo. Talo ka na agad sa battle kasi hindi ka naman niya binababa eh. Ikaw yung nagbababa sa'yo eh. Amen, kasi networker na to eh. Top earner dati. Yan ka na naman, binababa mo na naman sarili mo. It's not about you, it's about IM. Magsasali yan sa IM, hindi dahil sa'yo. Dahil sa ganda ng product at ng company natin. Gets niyo po yan? So believe in yourself. Di ba? Na ngayon pa lang, kahit wala ka pang matinding resulta, naniniwala ka na sa sarili mo na one day magiging diamond ka din. One day, pag tumingin ka sa EDSA, one day dadating yung panahon na magdadrive ka sa EDSA, kasama ng sports car mo, tapos titingin ka sa kanan ng Mega Mall, makikita mo yung itsura mo. Ay! Ay, grabe. One day, it will happen. Amen, ba't wala pa ngayon? Bago ka pa lang eh. Alam nga naman, walang proseso. Ang mga babae, pag kayo po'y nabuntis, hindi po kayo agad manganganak. Nag-pregnancy test ka, tapos sabi mo, Han! Buntis ako! Plok! Manganganak ka ba agad? Walisin mo yung anak natin. Ano yung putik? Andyan lang siya. Hindi po. May proseso, tama? Kailangan kasi makumpleto yung kamay, makumpleto yung paa, di ba? Kailangan makumpleto siya. Ikaw ganun din. Bago ka pa lang eh. May proseso kang dadaanan. Dinidevelop kayo eh. Tinitest kayo eh. Sabi ni Lord sa'yo, bigyan ko nga to ng maraming members. Tapos sabi ni Lord, naku, di pa marunong mag-present. Takba yan. Paano ko i-bless? Hindi marunong mag-present. Hindi marunong mag-train ng team niya. Paano ko ibibigay lahat? Tama ba? What will happen kapag binless ka na hindi ka ready? Sige nga kayo sumagot. What will happen? Binigyan ka ng 100,000 downlines katulad ni Mentor May, tapos hindi ka pala handa. Anything that you will mismanage, you will lose. Ganun po ang life. If you mismanage your health, you lose your health. Mismanage your family, you lose your family. Mismanage your team, you lose your team.
Sabi nga sa katabi mo, men, handa ka na ba? Yan eh. Yun yung tamang tanong, di ba? Baka mamaya kasi hindi pa eh. Tapos naiinis ka, ba't di pa ako yumayaman? Wala akong chiki. Wala kang chiki. Hindi ka ready eh. Di ba? Okay, last. Ayan. Marami natututunan. Mabilis na. Ang bilis ang topic natin, no? ABC of success lang. The last is the commitment. Ayan. So, kailangan, pag nag-IM ka na, ito na yung babaguhin mo. Kasi po, you attract who you are. Kung sino ka, yun yung mga nagiging business partner mo. Sino po ang gustong magkaroon ng downline na laging may invite? Okay? Dapat ikaw mismo, ganun din. Sino gusto natin, downline natin, committed? Laging nasa office, laging pag may event nandun, pag may event ang team nandun, pag may training nandun. Gusto nyo ba yun? Yes! Ang question is, ikaw ba ganun? Sabi ng iba, yun lang. Kung ikaw ang upline ng sarili mo, okay ba sa'yo? Halimbawa, ang naka-sponsor sa'yo, yung sarili mo din. Payag ka ba? Sabi ng iba, yun lang. Hindi ako sasali, di ba? Kailangan committed tayo. Whatever it takes yung magiging attitude po natin. No? Kahit wala tayo sa mood. Kasi ang tricky part dito, yung pag wala ka sa mood, lalo na yung bad trip ka, lalo na may problema ka, sometimes ganun eh. Sabi mo sa mentor mo, men, sabi niya, mahal niya ako. Yan, yung mga topic na gusto mo. Diba? Magpayaman ka muna. Diba? Kasi pag mayaman ka na, ma-meet mo yung tao doon na mayaman ka na, yung circle mo, nagiging quality din. Yung mamimit mo, mga successful din. Diba? Focus ka muna doon. Diba po? Ayan. So that is commitment. Okay? So, marami pong klase ng commitment. Kasi yung iba, pag pumasok sa IM, they just want to try. Men, sige, tinan ko kung ano. User lang muna ako, tapos try lang natin. Diba? Okay lang yun. Pero karamihan nagtatagumpay, wala dun. Yung iba naman, I'll do my best. Sige, ano ko lang. Kung ano lang yung kayanin natin, hanggang dun lang. Pero yung mga taong whatever it takes, kitang-kita namin sa galaw. Kitang-kita. Yung iba sa inyo, lagi nakaupo kung saan kayo nakaupo. Doon, sa ano? Sa may dyan? Ano tawag dyan? Oo. Sa lobby natin. Pati dito. Kung saan ka nakaupo, lagi ka doon. Para may pangalan na ngayon po mo eh. Diba? Kitang-kita, no? Yung laging nasa office. Tingnan mo ngayon, ulan, no? Oh. Pero maraming nanonood training online. Tapos iba sa inyo, pumunta pa talaga dito. Diba? So that is commitment. Hindi para sa'yo lang. Para sa pangarap mo sa family mo. Diba? Kasi kailangan may taya ka eh. Kailangan tayaan mo yung pangarap mo. Isipin mo, alam mo yung Blackpink na grupo? Hindi pala nilo-launch basta-basta ang mga ganyan. Tinitraining pala yun, ang tagal. Tapos ang training nila, hindi sayaw lang, hindi kanta lang. Ang dami, hindi lang pala yun. May stretching pa, ang dami pala nilang inaaral. Ang training nga nila, madalas 16 hours a day. 14 to 16 hours a day. Tapos nilo-launch sila, madalas 2 to 5 years. I believe ang Blackpink, parang 4 to 5 years kung hindi ako nagkakamali. Bago sila na-launch. Grabe, no? Isipin mo yung ganun training. Hindi pa kumikita yun, ha? Kaya nga nung nilaunch sila, ang galing nila. Nagulat yung mga tao, wala, saan galing yan? Ba't ang galing? Kasi ang tagal na palang na training. Kaya ngayon, nagtitraining ka lagi sa office, upo ka ng upo lang dyan. Ganyan ka lang lagi, di ba? Antok-antok ka na, di ba? Oh. Pero after 2 years, magugulat yung kapitbahay mo. Hala! Ba't may naka-Lamborghini dito? Saan galing?
Di ba? Ganun ang mangyayari. Naku, magugulat talaga lahat ng kaibigan mo sa'yo. Oo. Kasi kilala ka nila mahihain, tapos magkakabahay ka, tapos may kotse ka. Ito pa malupit, nagsasalita ka pa sa harap ng maraming tao. Sabi ng mga kapitbahay mo, mga kaibigan mo nakakakilala sa'yo, ano nangyari dito sa kakilala ko? Mahihain yun, Totoo yun. Kasi pagka ikaw kumikita, lalakas na loob mo Pag medyo short pa kasi tayo sa budget, nag-iingat ka pa di ba? Lalo na sa mall, naglakad ka, gaganon ka, maraming babasagin. Di ba? Takot na takot ka kaya. Di ba? Pero whatever it takes na attitude yung kailangan natin. Kahit na na-Indian ka, okay pa rin? Laban pa rin. Kahit na may mga friends ka or kamag-anak ka na hindi naniniwala sa'yo. Kamusta na si Yaman? Andiyan na si Barley. Aras-arasarin ka pa, di ba? Ayan na, Barley na naman yan. Recruitin tayo niyan. Magtatawanan ka pa minsan. Dati, naalala ko, nagsimula ako sa network, ang dami namin ganung kaibigan. Alam nyo kasi, mga kaibigan ko, I believe may ganun din kayo, no? Minsan may mga kaibigan tayo, ang lakas mang asar. Nakakainis talaga. Kasi nung time na bago kami, Kuya Gilbert, tinraining kami. Sabi, kailangan forma kayo, forma negosyante. Mga bata pa kami. Ang papayat namin nakikita nyo minsan dyan sa, sa lobby, yung mga payat, tapos naka-formal, di ba? Ganyan itsura namin dati. Ang malupit pa yung pantalong ko dati. Paulit-ulit ko suot. Kasi pag wala ka pang budget, di ba gano'n naman? Alam mo yung pag inuhubad ko siya, hindi na bumabagsak. Nakatayo lang. Magkakaroon ng sariling buhay ito. Ang tigas na Alala ko dati, forma kami, 3 kami magkakaibigan. Sabi, kailangan naka-slacks kami, black shoes. Meron kaming tambayan. Pagpunta namin doon, 3 kami. Sabi ng mga kaibigan namin, ayan na sila, attorney. Alam mo, mamatay-matay kami sa lait talaga. Kasi yung forma namin, naka-formal kami, tapos maluluwag pa. Alam mo yung parang hindi sa'yo. Alam mo yung kawawa kami talaga. Grabe. Pero yung mga kasama ko na yun, mayayaman na ngayon. Tapos yung mga nang-light sa amin dati, pinipm pa rin naman kami. Pagka, may intro yan lalakasan ko na yung loob ko. May mga intro yan Ayoko sanang gawin to. Di ba? Ayan po siya. There are 3 enemies of success. Number 1 is lack of knowledge. Yan, lista niya yan, 3 po ang kalaban ng tagumpay. Di ba sa boxing, si Manny Pacquiao bago lumaban, pinag-aaralan niya yung kalaban niya? Di ba ganun yan? What will happen kapag hindi mo pinag-aralan yung kalaban mo? Maso-surprise ka, no? Alam mo yon? Yun ang mangyayari pag hindi ka nag-aral kung sino kalaban mo. So there are 3 enemies of success. 3 po. Number 1 is the lack of knowledge. Okay? Lack of knowledge. Hindi mo alam paano. Paano ba mag-invite? Paano ba magpalaki ng team? Paano ba mag-prospect? Kaya nga, again, babalik tayo sa sinasabi ko kanina pa. You have to always attend. Kasi akala mo lang alam mo. At hindi rin enough yung alam mo. Kailangan kasi pumasok siya sa subconscious mind mo, pumasok sa puso mo. Yung alam mo, kailangan maging paniniwala mo. Kasi pag naniniwala ka na, kasabay na nun yung action mo. So, hindi enough yung alam mo lang. Alam mo paano yumaman dito. Alam mo ngayon just for you Ang tanong ko, naniniwala ka ba na kaya mo ring maging crown alpha mentor? Kasi alam mo yun Hindi ko pwede sabihin sa'yo maniwala ka. Kasi, pag di ka naniniwala, hindi mo pwede dayain yun. Ang paniniwala, galing talaga sa nalaman mo, sa na-discover mo. Okay? So, knowledge, number 1. Lack of knowledge, ang kalaban. Kaya kailangan lagi kayo nandito. Kahit may alam ka na, attend ka pa rin. Kasi, pag lagi mo naririnig yan, ang dami kasing narinig mo na sa labas na ni-negative ka Yung mga bata ka pala, ang dami na sinabi sa'yo, ikaw talaga, ang tanga-tanga mo talaga. Di ba? Ang dami sinabi sa iyo na negative.
So, kailangan maano yan, ma-reprogram ka. Kaya, dapat lagi umatin ng training. Iba-iba speaker, marami kayong matututunan, di ba? Number 2, enemy of success. Okay? Lack of courage. Mahina ang loob mo. Katabi mo na yung prospect mo, hindi mo pa kinausap. Di ba? Bakit? Hindi ko alam sasabihin eh. O, lack of knowledge yun. Yung iba naman, mahina ang loob. Takot ka. Saan? Bakit tayo hindi nag-a-approach na mas mayaman sa atin? Mas leader kaysa sa atin? Mas may influence kaysa sa atin? Kasi takot tayo ma-reject. Pasabi nga sa katabi mo, mentor. Magpa-reject ka kasi. Instead of you avoiding rejections, magpa-reject ka. Ako pagka mga mas matataas, yung kinakausap ko, gustong-gusto kong ma-reject ako. Okay lang ma-reject. Ang hindi okay, yung hindi ka nag-approach. Hindi mo tinry. Yun ang hindi okay. Kaya si Michael Jordan, shoot lang siya na shoot. Pasa niyo sa akin yung bola. Lalo na yung last shot. Saan ang gagaling ang confidence? Experience and knowledge. Di ba? Si Michael Jordan, bata pa lang siya, yung mga last shot, yung wala ng oras, sa kanya pinapasa yung bola, siya kumukuha. Alam mo, ang dami niyang tira, hindi na shoot. Pero because of that experience, nagkaroon siya ng calmness kapag kaunti na lang yung time. Sa madaling salita, naging expert siya dun sa part na pag-unti na lang yung time, siya kalmado pa rin. Kasi nga, sa daming beses na pinasa sa kanya na hindi na shoot, nagkaroon siya ng experience, natuto siya. Kaya sobrang taas ang experience niya ngayon pag pinasa sa kanya, na-shoot niya. Kasi hindi na siya kinakabahan. Minsan kasi merong magaling sa training pero pagka yung championship na, nangangatog na. Pero siya kalmado pa rin because of the experience. So ikaw ganun din. Kaya ka kinakabahan sa mas mayaman sa'yo, hindi ka sanay. Takot ka pagkakausapin mo, professional, di ba? Pero pag bata, uy, man, prospect, estudyante, ha? Kaya-kaya natin yan, tara! Pero pag negosyante, mas mayaman kaysa sa'yo, mentor, prospect, ang yaman, oh. Mukhang negative, eh. Baka i-reject lang tayo niya, wag yan, dito tayo. Di ba? Kung ano lang kaya mo, yung kinakausap mo. Hindi ka kasi sanay, takot ka, eh. May nakaka-relate ba dito? Okay, commitment. Okay? So, lack of courage. Kailangan lakasan natin loob natin. Pati sa pag-video, yung iba sa inyo, natatakot din, di ba? Bibidyo ka, di ba? Hello! Diyan, no? Diyan sa, sa lobby. Hello! Andito ako sa office. Ganyan ka pa. I-mentor. Ganyan ka pa. Bago mo i-upload, ano gagawin mo? Ano-onoorin mo, di ba? Pangit ko. Kahit pangit, i-upload mo lang. Di ba? You don't need to be great to start, but you need to start in order for you to become great someday. Kami, marunong kami sa video ngayon, pero hindi mo alam yung mentor mo, ang galing sa video ngayon. Panoorin mo yung mga lumang video niyan. Yung mga unang-unang nagsisimula yan, ako. Baka hindi mo rin kaya panoorin. Experience, di ba? Kasi lagi niya nang ginagawa. Malamang marunong yan. Nakailang shoot na yan eh. Hi, mga online ha? Kahit nandiyan kayo sa abroad, no? So, lack of knowledge, no? Courage, lakasan na loob, no? And number 3 is lack of action. Pwedeng alam mo yung gagawin, pwedeng malakas ang loob mo, but you don't take action. And ang action na nagbibigay ng ano? Ng result. Action create emotion. The time na makakaramdam po tayo ng burnout or low-bat, yun din yung time na madalas wala kang invite. Yun din yung week na wala kang masyadong kausap. Ang motion kasi, ang nagbibigay ng magandang emotion. That's why nung pinag-aaralan yung mga taong nagkakaroon ng mga, let's say,
nagkakaroon sila ng mga depression, nagkakaroon sila ng mga anxiety. Nung pinag-aralan sila, majority, walang exercise. Majority. Isang factor lang yon. Pero syempre, that's true, no? Meron talagang anxiety. Pero nung inaral nga sila, karamihan hindi nag-exercise. Kasi motion create emotion. Pag marami kang movement, you feel good. Naranasan nyo na mag-basketball, mag-badminton, nag-jogging kayo, tapos ang dami-dami mong pawis. Tapos you feel good. You feel light. Tama ba? Kasi there's a motion. Motion create emotion. So maganda ang emotion mo pag meron kang motion. Okay? Ganon din sa negosyo natin. Pag marami kang invite, power ka. Di ba? Sabi mo sa mentor mo, "Men!" Yan o, sa lobby, "Men, power, payaman!" Bakit? May invite ako 5. 5. Ano, sumali ba? Hindi. Pero power ka, bakit? Kasi may invite ka eh. Pansinin mo pag wala kang invite. Doon ka lang sa bahay nyo. Di ba? Doon ka sa sala. Ganyan ko, payaman kaya talaga. Baka sila lang yun. Di ba? Kasi hindi ka na lumalabas, hindi ka na nag-i-invite. Kaya po ito, I challenge you. The next time makaka-feel ka na nabe-burnout ka, wala kang invite. Sabi mo nga sa katabi mo, partner, mag-invite ka kasi. Marami po ba natutunan? Okay, so simula ngayon, no? Recap natin yung pinag-usapan natin. Simula po ngayon, ang kailangan lang talaga natin, be willing to change or change the way you think. Diba? Simula ngayon, yung attitude na natin ngayon, hindi na tayo, instead of naniniwala ka dati na hindi ka marunong, aaralin ko para gumaling ako. Ganun na yung belief mo ngayon. Diba? Hindi na ako magpapadala sa emosyon ko at simula ngayon, I will take 100% responsibility sa business ko. Hindi ko sisisihin ang mentor ko, ang downline ko, ang product, yung CR, di ba? Sa tagumpay ko. At simula ngayon, lagi akong mag-aaral to develop my skills. Simula ngayon, i-develop ko yung belief ko. Dahil naintindihan ko na yung paniniwala ko pala galing sa narinig ko sa training, galing sa kaalaman ko. At yung kaalaman ko at paniniwala ko, dun pala nakadepende ang aksyon ko. Pag naniniwala ka na, naku, hindi mo na maawat sarili mo. Opo. You can't help. Pag lagi kayo makita yung training, napaniwala mo na yung sarili mo, na one day, aasenso ka, one day, magiging Crown Alpha mentor ka, hindi, ang hirap na awatin yan. Hindi na kaya. Hindi na po kaya kahit maraming taong hindi maniwala sa'yo, hindi ka na maawat. Yan yung tipong pag naniwala ka na, kahit ayaw mong gumising na maaga, magigising ka. Yung tipong may sakit ka na, gusto mo pa rin mag-talk. Gusto mo pa rin mag-invite. Kasi pag naniniwala ka na, yung effort, automatic na. Yung iba sa inyo, pag may tumabi, binabarley mo talaga. Hi! Alam niya na po yung barley. Lahat. Naging automatic na. Kasi belief mo na eh. Pag belief mo na, automatic na yun eh. Hindi mo na yun, hindi na siya effort sa'yo. Hindi effort sa'yo. Kaya katulad kami, minsan pag nagtoto kami, hindi na effort. Hindi na siya yung, kailangan mag-talk. Hindi na. Bakit? Kasi naging belief na namin eh. Naging habit na namin eh. Di ba? So simula ngayon, ano pa? Simula ngayon, hindi lang yung success mo nakadepende sa'yo. Di ba? Yung success mo nakadepende rin sa itutulong sa'yo ni Lord. Hindi na ikaw lang yung magaling. Kaya maganda, nagpe-pray ka rin eh. Lord, tulungan niyo po ako. Gusto ko po maging multi-millionaire para mabilhan ko po ng bahay si mama. Gusto ko po, alam mo yon, hindi lang para sa'yo. Lord, gawin niyo po akong blessing sa iba. Diba? Ganon ka na ngayon. And simula ngayon, mas committed ka na. Yung attitude mo, hindi na yung
Subukan ko lang to kung magkiklik. Simula ngayon, whatever it takes. Di ba? Kahit wala ako sa mood, gagawin ko pa rin. Kahit kinakabahan ako, gagawin ko pa rin. Di ba? Dahil naintindihan ko na ang kulang lang pala sa akin knowledge. Hindi ko lang para alam paano gawin. Tsaka, simula ngayon, kahit na hindi pa ako ganun ka-ready, lalakasan ko loob ko. Di ba? Kasi narinig ko kay Mentor TJ, hindi 80% pala, mindset lang eh. Ang success pala, lakasan lang ng loob. Hindi pala kailangan masyado yung galing. Kailangan malakas lang pala loob. At simula ngayon, mas dadamihan ko yung action kesa isip. Minsan kasi ganun tayo eh. Ano kaya magandang script? 1 week na, nag-iisip ka pa rin ng script. Tama? Ano kayo sasabihin? No. More action. Okay? So may natutunan po ba tayo? Yes. So, in talking about action, meron po tayong another car achiever. Grabe, no? Parang normal na alam nyo, dati, nung nagsisimula daw yung IM, pag may nakabili ng sasakyan, lahat ipapatawag. Talagang lahat nandun. Ngayon kasi araw-araw. Yung last few weeks nga, 3 ang bumili ng kotse sa isang araw. Kaya yung katabi mo, yan po ang susunod na magkakakotse. Tignan mong mabuti yan. Sabi mo, partner, isasakay kita. Ayan, sasakay mo yan. O, diba? Unfortunately, wala po siya ngayon. No? So, hindi siya makakapag-testimony. It's okay. Pero, salamat po sa pag-attend ng training. Palakpakan po natin. And sino ba ang ating newest car achiever? Panoorin po natin ito.
make it one day in time with all the possibilities. Just hold on to your dreams and see that you can take it. Someday you're gonna make it. You are invincible and no one's gonna fake it. You're on a mission, one day they'll see your vision. How beautiful this life could be with I Am Worldwide's company. Show them what you're meant to be and know the world to see that life is just so beautiful while building our own legacy. While you're working in a silence, doesn't mean that we're divided. Doesn't mean that you're hopeless. We're just broken but we're not defeated. But there's a beauty in a distance. Just listen to your heart when you're speechless. Don't ever doubt of your existence. 'Cause you're beautiful, believe it. You are with I Am Worldwide community. Success, grab business and partners and family. You are with I Am Worldwide community. Success, we grab partners in this opportunity. This is I Am Family. Morning sunshine, let's hold our dreams and so high. Let's drink a coffee, sharing opportunities. I know we'll make it, nothing can ever break it. While we wish for life a one-way ticket. On the road, let's take it. This opportunity that can't be broken. You are the fire, built with great desire. I know we're on the way, building for a better day. While you're working in a silence, doesn't mean that we're divided. Doesn't mean that you're hopeless. We're just broken but we're not defeated. But there's a beauty in a distance. Listen to your heart, not your weakness. You're on fire, don't give up no matter. I know that we can achieve it. You are with